Ay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nako, eto na nga sinaasahan, no? Doon sa rally na 'yon, no? Nagkasalubong ang dalawang panig ng Duterte at ng mga Pinklawan. No, hindi naman natin masasabi ng Duterte to, no? Pero po itong akbayan ay pinagmumura po ng mga tao nagrarally doon nang nakasalubong nila. Ayon po sa post nitong News Blast. Kaya bago natin puntahan yung topic na yan. Ngayon, tanong, sino ba talaga ang may kasalanan sa flood control na to kung bakit? Kasi baka nalilito yung taong bayan, no? Na kaya tayo lumabas dito, baka naman kasi i-switch nila sa mga Duterte. Kasi may mga nababasa na naman ako sa social media, eto daw, ang nag-build ng kalokohan na to si Duterte. Inaayos lang daw ni BBM. So, lumalabas, BBM daw ang hero. Di ba? Pinaliwanag natin sa nakaraang video yan. Mali. Ang hero dito, yung taong bayan. Bakit ka naman magsasabi ng hero? Isang hero, isang presidente, porket natuklasan niya to sa loob ng 3 years na. Di ba? Ang alam ko, kung gusto mo talaga mahuli ang kalokohan ng dating gobyerno, unang pag-upo mo pa lang, kakalkali mo na yon. Tama, mali. Ako yun ang aking, aking pamantayan, ha? Okay, ito. Ano ba talaga ang purpose ng rallying ito? Kasi baka iba sumasama lang, masaya, walang pasok, ganito, nasama, di ba? Alam mo yun? Anong purpose nito? Ang purpose nito, panagutin lahat ng may kasalanan sa flood control. Hindi ito BBM resign, hindi ito para Sara panagutin, hindi. Ito yung sa flood control. Pero kung isasangkot siya muna yung mga kalokohan ng mga politiko, hindi na pinunta mo ito flood control. Kasi anong nangyayari ganito Ano ba, nagpunta ka dyan, no? Sabihin natin, ang dami nyo, nasa 3,000 rin kayo. Sumigaw kayo ng isang bagay dyan. Halimbawa, Sara, panagutin. Hindi akma. Sana ginawa nyo yan nung panahon na wala pa ito. Kung sasabay nyo dyan, ang mangyayari ganito pagtatawanan tayo ng mga impacto na nangurako talaga. Di ba? Kasi imposible Ang laki ng pera, ibig sabihin wala bang napuntahan nyo para sa DE lang ba? Sa DE lang o sa kontraktor? May nananagot. Yun na nga, inire-resolve natin yung mga big fish. Kaya tayo nagrarally dito ngayon sa September 21 para doon sa flood control na nawala na hanggang ngayon hindi mapanagot. Yung mga nagkakasala. Paano mapapanagot? Sabi ko nga pinalitan nyo blue ribbon O tamo, hindi matuko yung mga big fish hanggang ngayon. O, eto pagtapos ng rallying ito, may lilitaw bang big fish? Makakapal ang mga mukha ng mga yan. Hindi katabla ng konsensya yung mga yan. Di ba? Lalo na yun doon sa Amerika. Pati yung dating speaker. Di ba? Mapapa-interview, mapapapunta mo ba sa Senate hearing niya mga yan? Sige nga. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, magpo-protest kayo dyan. Para saan? Hindi ko sisisi mga protesta. Nakakadismaya lang kasi dito, may mga nagpo-protesta na BP, Sara, labas dyan. Pero ito malupit. Yung mga tao nag-switch na BBM resign. Di ba? Kaso, yung iba ayaw naman, kinokontra. Kinokontra ng yung party list sa akbayan. Kinokontra, wag daw kasi makikinaban niya naman pag BBM resign. Si Sara. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Naghihintay lang kayo na may pumutok na issue sa gobyerno. No? Ngayon, pag tugma, hindi sang-ayon sa gusto nyo. Halimbawa, si BBM, pag ayaw nyo pababae kasi si Sara papalit, kasi ayaw nyo si Sara. Kung halimbawa pala si Sara hindi presidente ngayon, at ang vice president ay pabor sa inyo, malamang ito, BBM resign kayo Di ba? Di totoo lang. Halimbawa, kung halimbawa si vice president ngayon si Lenny, sa tingin nyo, iyan sisigaw nyo? Ako, hinala namin isisigaw nyo, BBM resign. Ngayon, hindi kayo makasigaw ng BBM resign kasi tatamaan, baka may makagaya sa inyo, kakabahan, di ba? Hindi, alam mo kasi, hindi naman basta-basta magpapareseto. Ganito, ang konti naman, hindi naman ganun karami talaga, may iba-iba kasi, may function dito. May BBM resign, may Sara resign. Mayroon naman dito, neutral lang. Di ba? Ibig sabihin, dapat talaga nagkakaisa tayo lahat dyan. Doon sa pinag-usapan na flood control. Kasi yun ang layunin Itong kwento na to, yun ang gusto kong parating Yung layunin ito doon sa flood control na wala.
Panagutin. Naiiba na yung issue eh. Napupunta na naman kay Sara Duterte eh. Di ba? Panagutin. Sino ba dapat panagutin? Hero ba? Hero ba si BBM? Baka painggan natin kay Madam Rowena Guanzon. Hero ba si BBM? Siya pa hero ngayon? Ha? Kasi natuklasan daw niya tong anomalyan, may korupsyon. Mali, hindi siya ito, mas maganda tingnan mo, akbayan muna tayo. No, pinagmumura ng mga to. Ito. NPA! Sinisigaw NPA! NPA! Ngayon, ito lang video na nakuha natin eh. Hindi mahaba eh. Maganda sana isang oras to eh. NPA! NPA! Oh. Tahimik sila kasi baka magka-abiryan niya pero yung mga pulis naka-watch lang. Oh, yan ang hirap. 'Di ba sabi ko sa inyo? Nakuha niyo punto ko. Pumunta dapat diyan isa layunin. Kahit ang layunin mo halimbawa gayet ka kay Sara, no? Gayet ka kay Sara. Gusto mo ma-impeach si Sara kasi ako gayet ako kay Sara, halimbawa. Siyempre gusto ko i-impeach si Sara. Ako naman, halimbawa, isa naman gayet kay BBM. Gusto ko i-impeach si BBM, di ba? Tama. Ngayon, kung ang punta diyan kasi ang layunin para do sa flood control, isasantabi ko muna yung galit ko kay Sara. Hindi muna ako mag-aano kay Sara. Dito muna ako sasama para talaga ipakita ko sa kanila, sincere ako sa korupsyon. Kasi napapaghahalataan sila eh. Ano ba kayo, anti-corruption o anti-Duterte? Diba? Sabi ko, ulitin ko tanong eh, kung sakali ba, parang ganito, kung sakali ba, si Vice President ay kakampi nyo, sa tingin nyo, si BBM babagsak nyo? Tanong ko lang, ayan natin mo, post ni Monawira Arobinto, Luneta Park spotted, the hypocrisy is real. Di ako mismo siya na. Dati sigaw nila Marcos resign. Ngayon, biglang not all about Marcos. Wawawi. Lahat naman tayo alam na may papel si Marcos sa mga korupsyon na to. Hinayaan niya na ngayon lang magsalita kasi sabi nga nila, pati si Mother Nature nag-fact-check na sa kanya. At isa pa lang yan, mabuhay ang bagong Pilipinas, Unitibs. Hindi, obvious naman eh. Di ba? Kasi parang lumalabas kasi sa mga loyalista, hero si BBM. Kung hindi dahil sa kanya, hindi nalaman ng korupsyon. Kasi tiwalang-tiwala sila kay BBM na hindi ko minamalit si BBM. Okay na presidente si BBM. Sige, okay siya. Pero tanggapin nyo naman na may pagkukulang. Kasi pag isang bagay, isang tao, hindi nyo tinanggap na may pagkukulang, lumalabas, hipokrito mapagpaimbabaw kayo. Para ba lumalabas, ikaw na lang ang magaling. Hindi ka nagkakamali. Lahat nagkakamali, ikaw lang hindi. Aminin mo, ako nga may pagkukulang. Ikaw nanonood, may pagkukulang ka. Kung mag-ika nga, lahat tayo nagkasala sa madaling salita kung Biblia pag-uusapan. Ngayon, si BBM, maraming pagkukulang, hindi lang isa. Ano yung panindigan sa bansa? Ano yung pinakauna pang na pagkukulang niya? Etong mga to. Kung hindi pa lumabas yung taong bayan, hindi mag-resign yung dambuhalang bonjing dun sa house. Diba? Sabi niya ni Amy, dambuhalang bonjing. Kung hindi pa lumabalabas yung mga tao paunti-unti at may naka-schedule sa September 21 na rally, hindi pa siya bababa. Sabi niya ano ba ang pag-resign ni Bonjing? Kusa? Sacrifice? O inutusan? Kasi kung sacrifice, wow! Kung nag-sacrifice ka, mag-resign. Bakit ni minsan, hindi mo sinakripisyo yung mga tao para ipaunawa na kung ano ba talaga nangyayari sa bansa sa pamamagitan ng yung nalang sa Diskaya banggitin pangalan niyang Romualdez Dapat pumunta na siya doon. Ba't niyo ako binabanggit dyan? Sige, uupo ako dito sa Senate, tapusin natin to. Dito ngayon din, parang si Duterte. Di ba umupo doon sa Senate? Sabi hanggang madaling araw tayo dito, tapusin natin to ngayong araw. Yun ang may panindigan sa sarili. Matapang. Dapat ganoon din ginawa ni Romualdez. Tapusin natin to, pati si Saldi, umuwi. Sige, tapusin natin to. Ano yung sinasabi niyo sa amin, Diskaya, kami may 25%. Sige nga, paliwanag nyo, asan ang ebidensya nyo? Yun na may tunay. Gets nyo? Gets nyo, di ba? Ngayon, hero si BBM dito. Para sa akin, may marami siyang pagkukulang. Yung inya'y pagkukulang na yon, ngayon niya lang. Dapat, kung ako una pa lang, nag-alsa yung mga tao, pabababain ko kagad yung mga dapat pababain.
Di ba? Panagutin ko dapat lahat, panagutin. Hindi yung tatagal, maghihintay pa ako ng ganito. Di ba? Aminin nyo, may pagkukulang. Huwag tayong manakip. Oo, magaling si BBM. Oo, ando na tayo. Marcos kasi yan. Pero tanggapin nyo may pagkukulang. Pag hindi nyo tinanggap na may pagkukulang, may mali kayo sa sarili nyo. Di ba? O, ito pa. Tignan natin. Panoorin pa natin. Ituloy natin to. O, ito. Nagkagulo po dun sa September 21. O. Tinanggal po yung mga barricade. Barikada, hindi mo naman kasi masisisi ang taong bayan dyan. Pero, the more na wala namang may patalas o nananakit, pero mga ganyan, rallyista yan eh. Hindi naman siguro, yung iba dyan, hindi naman talaga sanay o bumunta lang, di ba? Kasi pag may organizer kasi yan, bibilinan yan eh. So, umpisa pa lang, huwag tayo manggugulo ha. Yung organizer ang kakausapin yan eh. Huwag tayo manggugulo ha. Huwag kayong mananakit ng mga mga pulis doon ha, ganon. Eto mga to, hindi mo na masisisi yan eh, di ba? Masisisiw ba yung mga yan? Nagkakaganyan? Mga Coast Guard pala yung magbabantay. Tinulak na isa. Mali naman yan. Huwag mo tutulak yung Coast Guard. Kasi isa lang dyan mag-init ang ulo yari na. Sigla mga labanan dyan. Magkakagulo dyan sa Luneta. Walang pinagkaiba sa riot yan eh. Ay naharangan ng mga Coast Guard dyan. Magkakatulakan lang. May sumisigaw, magkakatulakan lang. Diretso. Inaharangan kasi yata eh. Sir, kasi sir, para sa akin, di ko kinakampi yung mga nagrarally Sa pagkakataon kasi na yan, papasok siguro yung mga rallyista na ang bakay naman nila hindi manggulo para ipahayag na kanila ang kanilang saloobin. Pero kung haharangan natin ng ganyan, hindi naman alam, wala naman tayo dyan no? Kung talagang haharangan nila, hindi papayag syempre ang mga yan. Dami mga kabataan yata to eh. Sumunod na lang yung mga Coast Guard, sinundan sila. Ito pa. Pinadiretso sila. Nawala na yung sound. Makikita mo tinatanggal yung mga barikada. Kasi bawal siguro dumaan dyan sa lugar na yan. Ngayon, tinanggal na nila kasi sobrang dami yan pumunta. Bagay, hindi naman sila nang gugulo, tinanggalan. Hindi naman sila nang babato ng kuno-uno, no? Nakita niyo yan, wala naman nakikita talaga ng manggugulo. Tinanggalan nila yung barikada. Sabi, nagkaroon daw ng bagyang tensyon. Pero pag minambato dyan na isa, magsisimula yan. Kaya dapat walang mambato dyan. Kaya pero sa lugar na yan, nakaka-tense eh. Kaya hindi ako sumama na kasi high blood ako baka matetense ka dyan, maglalakad ka sa initan. Pero dito nila kahit sa bahay ako, nananawagan ako na sana matauhan yung mga nangurakot sa bansa natin. Hindi naman yung mga DE lang eh. Hindi naman mga diskaya lang eh. Merong mga big fish dyan na ayaw umamin, na pilit na pinagtatakpan ng kung sino dyan. Makikita nyo naman, madali naman tandaan pag pitatakpan nila yan eh. Sige, pagbigyan nyo sila. Sila nakaupo ngayon sa Blue Ribbon, pagbigyan natin. Kung gusto nila imbisigahan mo Duterte bago ito, sige, pagbigyan natin. Sige na, go na. Tapusin na lang yan. Imbisigahan nyo muna lahat ng Duterte, sige, bahala na kayo. Kahit ang totoo, dapat muna imbisigahan itong current situation natin. Kaya nga lumabas yung mga tao eh. Hindi naman para sa mga Duterte lumabas yan eh. Ibalik ang pera ng mga Duterte. Hindi naman eh. Diba? Kaya lumabas siya, panagutin yung mga natapos na. Hindi ba kinakaintindi na ng salitang natapos na? Kailan yung sabi natapos na yung flood control? Sa panahon ba ng Duterte? Although, sige, may kurakot to sa panahon ni Duterte. Palagay natin, kasama dapat ni Ping Lacson, imbestigahan yun. Pero sana, itong current event na to, huwag nyo naman kalimutan. Pagbibigyan na nga namin kayo sige, simunahin nyo na Duterte.
Pero pag hindi ito inuna, puro Duterte lang kayo, isa lang ibig sabihin yan, hindi kayo anti-corruption, anti-Duterte lang talaga kayo. Yun yung sasabi ko, madaling mahalata ang pitatakpan eh. Pag hindi nakarating dun sa patutunguan at sa totoong direksyon na kung bakit itong mga taong ito nagrarally ngayon ay hindi naman dahil para sa Duterte. Kung may mga sumisigaw dyan na ibang grupo, resign Sara, panagutin Duterte, Marcos, eh sila yon, ibang grupo yon. Oh, pero itong mga majority dyan, sumisigaw, mga taong korupsyon. Saan dapat doon sa flood? Sabi ko nga, kung halimbawa, galit ako kay Sara. Galit ako kasi alam ko nanlustay. Halimbawa lang ha, nanlustay si Sara, nanlustay. Isisigaw ko dyan, Sara, lustay, Sara, resign. Wala ka sa lugar. Oo, ando doon na tayo. Pero wala ka sa lugar. Kaya ka nandyan para doon sa flood. Di ba? Pinapaunawa ko lang sa atin yung mga sitwasyon na kasi baka kasi sobrang dami ng problema natin sa buhay, kahirapan, gawa ng gobyernong kurakot, eh nalilito na tayo sa nangyayari. Inaayos ko lang yung mga dapat natin puntahan kung saan tayo lulugar. No? Oh. O ito, painggan nyo si Rowena Guanzo na, painggan nyo. Ibig sabihin, si Marcos ba ang hero ngayon? Ikaw may kawagin ng problema namin eh. Sign ka ng budget ng Congress kung pinsan mo. O, alam mo, sign ka ng sign ng budget? O sige, lahat nagkaroon ng budget kasi sinasign ng presidente, sabi ni Guanzo eh. Tanong nyo, hero ba si presidente? Ha? Siya nakakaalam nun eh. Oh, nagsalita si Chavit Singso, nagsalita. Bakit yung Ilocos Norte yata, dun sa Diskaya, meron sila? Bakit hindi imbestigahan niya ng Blue Ribbon? Kasi tatamaan ng presidente. Tanong ko lang ha, hindi ako naninisi. Oh, pero kung si Senator Marcoleta nakaupo sa Blue Ribbon, tiyak ko sa inyo, pati yan may imbestigahan, maski mga Duterte. Hintayin nyo kasi. Ang hirap kasi sa inyo, mga kababayan, itong mga iba to, hindi nila hinintay na kung si Senator Marcoleta ba ay iimbestigahan ng Duterte o hindi. Basta, ang gusto nilang feeling nila, ay halata naman eh. Eh, nagtatanong, sabi ni Miss Cool Bukol, oh, eh, nagtatanong pa lang ako, nilipat na kagad yung ano eh, hindi na ako. Kasi ubos na yung oras. Sir Bukol, Sir School Bukol, kaya hindi kayo tanong ni Marcoleta, hindi dahil sa iniiwasan niya yung Duterte, nang binanggit niyo yung patungo sa Duterte, hindi yon. Kaya po si Marcoleta pinatigil na kayo kasi ubos na yung oras. Di ba maigpit din naman katulad ni Ping? Maigpit sa oras? O, Jinggoy, nakadalawang tanong ka na. Ganyan talaga sa Senate. Maigpit dapat. Isisisi mo? Oo, nalilin lang kasi yung taong bayan sa totoo eh. Huwag ganun, sir. Huwag ganun. Tumanda ka na sa Senado eh. Huwag naman natin malinlang yung mga taong bayan sa pamamagitan ng mga salitang mali. O. Sabihin mo, ako ang hero kasi ako ang nag-discover ng mga flood control. Hindi! Tao naka-discover ng mga flood control. Yes, Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi yung gabihan na siya pag hindi ikaw lumabas against his ghost projects, ipupulgar ka na ng mga tao, magsisimula ng mga rally. Ayan na. Nagets nyo? Pag hindi ka kasi lumabas, Marcos, ibubulgar ng lahat. Hindi lang taong bayan, pati yung nakakaalam yung tungkol sa flood control. Ngayon, lumalabas kasi parang hero si Marcos eh. Ano sabi ni Rowena? Hindi ka hero. Ang nakatuklas ng flood control, yung mga taong bayan. At yung mismong ulan. Parang pinacheck ka nga ng panahon eh, sabi. Hindi ba? Hindi ka hero, sir. Maari oo, magaling kang presidente, sige, sa'yo na yung titulo na yan. Pero sabi ko nga sa'yo, hindi ka magaling. Nahihinaan kami sa'yo. At una sa lahat, yung panindigan at yung sinasabing na eto nga dapat nagdidesisyon ka, natanggalin yan, o nadamay si ganito, tanggalin na yan, ipatawag yan. Presidente ka eh. Hindi mo pwede mo sabihin na, hindi ko naman trabaho yan, trabaho ng Senado yan eh, trabaho ng Congress yan eh. Hindi eh, may malasakit ka nga eh. Sabi mo, di ba? Dapat presidente ka kahit may initiative ka man lang na, inuutos ko, ipatawag si Saldi sa si Romualdez. Ngayon din. Yun ang inaasahan, sir. Sir, kahit saan tayo makarating, sir. Kahit sa company, kahit sa public, o lahat man ng company, mga grupo, pag yung isang namiminsala na, ipinapatawag ng boss, o tawagin si Romel, tawagin yan. Di ba? Nagkasala kay patawag yan. Ano problema, Romel? Bakit parang ganito? Yun ang tama eh.
Hindi yun manonood ka, ayaan mo sila dyan, trabaho nila yan. Mali! Di ba? Di ba? Ako, papayag ba ako na ako may-ari ng company, ha? Ako may-ari ng company. Naglalakad ako, hindi naman ako busy. May nagtanong sa akin, ako may-ari ng building, ha? Sir, pwede ba magtanong sa'yo? O, ano yun? Saan ba rito yung tulungan mo naman ako, sir. O, bakit? Kasi gusto ko mag-apply ng ng ganto-ganto sir, bilang ikaw may-ari, sasabihin mo pa rin, doon, punta ka sa kabilang building, doon yun. Alam mo Hindi sasabihin mo, ay, wag ako tanungin mo doon, ipapasa mo sa iba, hindi ko trabaho yan. Ako may-ari nito, building ito, hindi ko trabaho yan. Doon tanungin mo sa mga staff ko. Hindi na doon ka na Resolbahin mo na. Yun ang gusto namin makita, sir, bilang isang leader. Kaya tanggapin nyo naman, magaling si BBM, oo. Pero tanggapin nyo may pagkukulang siya. Napakasimple naman yung pagtanggap. Yung magpapalaya sa atin, tandaan nyo yan. Yung pagtanggap sa katotohanan. Bakit? Bakit yung hero? Ang tao ang hero! Tamo, ang tao ang hero, hindi siya. Lumalabas yung taong bayan, ginagawa siyang hero BBM ang hero. Kasi nga, natuklasan niya ang flood control, na may hindi, taong bayan nakatuklas yan. Yung daing ng taong bayan. Diba? Eto, tignan natin to. Sa News Blast, tignan natin yung mga comment nila dito, no? Ito yung nag-post niya. Nag-post sa akin, no? Kaliwat ka ng batikos na sumalubong sa akbayan nang dumating sila sa EDSA Shrine para sa protesta kontra korupsyon. Ayan, no? Sigaw ng taong bayan. MPA kayo, tuta kayo ni Marcos. Tuta ni Marcos. Ayan ang sabi, nakita nyo, yun, highlights ko. Nakita nyo? Tuta kayo ni Marcos. Ayan yun, huwag na natin ituloy yan kasi napanood na natin yan. Ito, pahiya, NPA, haha, basahin natin comment. Mga MPA, amoy putok na masagupan namin sa rally, pati miyembro nilang babae, ang haba ng buhok sa kilikili, maawa ka lang talaga. Louder mga kapatid, mga Muslim. MPA, tuta ni Marcos. Kung alam nyo lang kung aming perwisyo ng mga MPA sa buhay namin sa Davao Norte noong dekada 80. Salamat po sa mga taboy ninyo sa kanila. Umayon kayo, wag pagpaepal sa leftist, mga makakaliwa. Buti nga dyan sa mga yan, akala na naidudulot ng kabutihan sa mga kabataan at sa bayan. Alis doon sila dapat sa Luneta para solid NPA na sila. Palayasin ng mga MPA. Hindi ko alam kung sa Luneta to sa Luneta, sa EDSA Shrine, dumating pa sa EDSA Shrine to. Yung nagkagulo kayo na sa Luneta yon, no? Ito sa EDSA Shrine to, yung nagkaroon pa ng tension, hindi naman gulo. Actually, hindi naman siya gulo Tension lang na tinanggal yung mga barikada sa Luneta yata yon. Ito sa EDSA Shrine ngayon to. Na sabi dito, akbayan salubong sa akbayan. Bugbog sarado akbayan sa kanila, nagmumura no? Tama, alis kayo dyan, NPA. Hindi ko na tinuloy yung video kasi iba doon, hindi naka-censored. Talagang mumura, di ba? Talagang doon lang tayo sa naka-censored, no? Louder mga sir, NPA daw pero nag-rally din sila, Pro Max, 808 Pro Max. Marcos resign. Alam mo, ito yung mga usapan na wag mag-resign, hindi mo mamano yung tao Na-switch tuloy. Na-switch bigla. Parang switch to resign. Imbis na dapat na panagutin yung flood, pero mali bagay dapat, sabi ko sa inyo, dapat sa flood control tayo managot. Di ba? Natutuwa tayo nakaraan kay Percy. Di ba? Sa akbayan niya kasi kinakalampag niya si Diskaya Pero sana naman ngayon, Madam, Sir Percy, sana naman ngayon, maging tayo, siguro, hindi ko naman nakita pa sila doon isigaw natin yung flood control. Kasi isa kayo sa may kapangyarihan sa gobyerno na wag na muna, kalimutan muna natin yung mga Sara, Duterte, Marcos. Pagtapos sa itong issue na to, pwede na kayo sumigaw ng Duterte, bahala kayo, Marcos. Diba? Sa ngayon dapat, isigaw natin. Hindi, baka sinisigaw naman nila, pang flood Alam ko, sa flood naman ang sinisigaw nila yun po, ito lang po, sa post ng News Blast. Marami pa po yan. Ayan, may mga titinda na po doon. Eto, may namimigay ng libreng payong po.
O, sa Luneta Park, Rizal Park, oh, namimay, naku, sarap niya, no? Yan ang magandang payong, oh. Tingnan nyo, oh. Di ba? O, ganyan po, oh, panagutin at ikulong may sala, sobrang na, tama na, ilabas ng katotohanan. Alam mo, para sa akin, ha, effective to sa lahat. Pero doon sa mga tao nang urakot ng bilyon, tingin ko di siya tatablan nito eh. Kapal ng mga pagmumukha nun. Oo. Kaya siguro hindi sila makapunta dyan eh. O ngayon, BBM, akala ko ba sasama ka dyan? Ba't di ka makapunta dyan? Kung talaga wala kang tinatago sa sarili mo ha, alam namin di ka kurakot. Pero yung mga taong nasa likod nito kung bakit, pananagutan mo yun. Di ba? Oh. Ayan oh. Ito naman, ayan oh, Marcos resign. Ayan na, nag-switch na sila oh. Di ba? Ang dami na nagma-Marcos resign. Baka ito, isang sinding apoy, baka sabihin lahat ng tao doon Marcos resign. Nako po. Mangyayari at tayo sinabi ni Duterte. No? Oh. Oh, yun lang po, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Hanggang dito lang po tayo. Mabuhay kayo. Ingat kayo sa mga nag-rally dyan, ha? Mag-ingat kayo dyan. No? Walang problema. Isigaw nyo, isaloobin nyo. No? Basta doon tayo dapat sa flood control. No? Doon tayo, sigaw natin flood control. Bakbakan natin yung mga mamakonsensya man lang. No? Mag-ingat kayo. Mainit pa naman dyan ngayon. Walang ulan, no? Salamat ng napakarami sa iyo. Mabuhay lahat kayo.